Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning, Philippines. My name is Dennis Hilanga with my partner Timothy Tapales. Dito lang po sa Spikers Net. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng umaga para sa isang oras ng volleyball kwentuhan. Live po tayong napakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo at napapanood at napakikinggan din po tayo via facebook.com/Radyo Pilipinas 2 Sports. Yon team, after the coverage of the 19th Asian Games, back to normal na tayo sa ating programming dito sa ating program na Spikers Net, no? Sari-saring volleyball actions ang ating tatalakayin today dahil ng mga nakalipas na linggo nga busy tayo sa Asian Games. Medyo naisang tabi natin ng kaunti lang naman yung mga volleyball kaganapan dito po sa bansa, and syempre yung mga nangyari din sa labas ng ating bansa, especially team, may mga pumasok na ba, may mga nag-qualify na for Olympics, ano, and yung ating balikan din yung mga nag-champion naman sa women's competition ng Asian Games volleyball yan. Anyway, team, kumusta ka, team? Okay naman, talagang medyo nakahinga na tayo ng maluwag-luwag, tulad ni Mika Go na tapos na yung Asian Games dahil talagang it was a great experience, pero dire-diretso nga yung sports dito, hindi lang volleyball. Kaya medyo tulad sinabi, medyo na isang tabi natin yung volleyball, pero ngayon back to normal. Yes. At, back to 100% na. Yun ang maganda doon, no, dahil nasa last quarter na tayo ng taon, pero magsisimula pa lang ang ilan sa malalaking volleyball competitions sa ating bansa na inaabangan ng mga volleyball fans. Pero ngayon si Team, ikaw ang may nalaman ako sa iyo. Parang pinagkakabalahan mo ngayon is dance sports na. Uy, grabe naman. Meeting lang, dumidemo ng sayaw. Grabe. May pa-teaser, no? Oo naman. Kung tungkol saan yan, abangan natin sa December. Ang napakalupit ng mga dance moves ni Timothy Tapales. Pero ngayong araw, team, ating tutukan ay yung mga volleyball events, no? Dahil nga 4 days from now ay grabe, papalo na ang Premier Volleyball League All-Filipino Second Conference. Kailan yan, team? Anong araw gagawin? October 16. Yes. 15. 11 pa lang, sorry. October 15, mga kaibigan. That is Sunday, no? Sa linggo na po yan. At excited na ang mga fans ng ating nag-iisang professional league ng women's volleyball dito po sa ating bansa. Lalo na yung may mga ang daming naging pagbabago dito throughout the course for the past few months. Dami talaga. Tsaka yung mga fans ng Creamline, Cool Smashers. Na favorite ni Sir Boyd at ni Rox. Yan. At ni Sir Dennis. Yan po yung ilan sa mga, syempre,
etong All Filipino Second Conference ay pinalitan ho yan ng ito po yung pumalit sa supposedly na reinforced conference, no? Pero dahil nga sa sa dun sa parang nagkaroon ng problema sa calendar ng mga national teams ay hindi nagtugma yung schedule. Tsaka yung PNVF, no, parang yung Philippine National Volleyball Federation, no, ay hindi pinayagan yung PVL na makakuha ng mga imports, no, dahil nga dun sa calendar. Anyway, ay tuloy-tuloy pa rin ang volleyball action at kaya naman nagkaroon ng second All Filipino Conference. The first one was parang first quarter ng taon, mga around February. Feb to May, ganon. Tapos sinundan ho yan ng invitationals. And then eto na yung second All Filipino Conference. Yes. So talagang kaabang-abang yan, Dennis, kasi makikita na naman natin yung mga hinahangaan na mga volleyball players na All Filipino Conference, hindi yung unlike last year kasi diba nung bandang dulo meron tayong invitational tapos reinforcement. Ngayon talagang mabibigyang spotlight muli yung mga local talents natin dito. At makikita ko may mga naging improvement ba, lalo na yung mga rookies natin dito sa Pro League. Tsaka team, 12 koponan na ho ang maglalaban-laban dito sa Premier Volleyball League Second Conference All Filipino, mga kaibigan. And October 15 nga, ay 6 na koponan agad ang magtatapat-tapat, no? Starting with the 3 PM game. Ito po, Jerflor versus NX-LED. NX-LED ay sister team po ng Akari. At yan ang isa sa mga bagong teams dito po sa PVL, no? Susundan yan ng mga banggaan naman ng mga sister teams. So, PLDT at Signal sa ganap na alas 5, habang sa alas 7 naman Chocomucho at saka Creamline. So bale, sa unang game, sisilawin ba ng NX-LED tong Jerflor Defenders? Yes, oo. Doon naman sa ikalawa, maputulan ba ng Signal yung PLDT? Mawawalan ng ang PLDT mawawalan ng Signal. Ayan, tas October 17, ayan, continuation, parang second day ng opening week is Cherry Tigo versus Farm Fresh. Farm Fresh ay nag-debut ito nung invitationals. Susundan niya ng labanan ng F2 Nakari at 5 PM. Tapos Petrogas versus Galleries. No? Galleries Tower High Risers, mga kaibigan. Ang Galleries kasama ng NX-LED ay sila yung dalawang bagong koponan, bagong volleyball club dito po sa PVL. Kung mapapansin nyo, wala na yung Photon Tornadoes, no, team. Na parang nag-pull out yung F2, yung Photon. F2 kasi nila yan, sister company nila yan. Kaya yung ibang mga players po niyan ay napunta po sa Galleries Tower High Risers, gaya na lang ni Carly Hernandez. Yeah, gaya ni Carly Hernandez na nasa Galleries. Gallery na, So, Creamline is the defending champion after nga nilang mag-champion the last time around. Talagang sila maybe parang first quarter ng taon nakuha ho nila yung championship dyan. And they are aiming for their 7th overall crown and 5th All Filipino title. Talagang ang Creamline, talagang sila yung perennial winner dito sa All Filipino. Winningest team so far, itong Creamline. Bakit naman hindi team? Sobrang walang itulak kabigin. Etong koponan nila, kahit na ay ng ibang bansa, si Gia de Guzman para maglaro sa Japanese team, yung Denso Airbees. Airbees. Isang V-League team yun, bigatin yun, di yun basta-basta. Pero kahit nawala si Gia, mabigat pa rin yung kailangang tapatan ng ibang mga koponan, ng 11 opponents ng Creamline in order to dethrone the Cool Smashers, mga kaibigan, di ba? Talagang it will be a tall task para sa mga ibang teams dahil yung Creamline kasi kahit mawala yung isang player sa kanila, kunyari si Gia, naging import ng Japan, yung core nila intact pa rin po and talagang walang halos nangyayari dito sa nagagalaw sa roster ng Creamline.
Unlike sa ibang koponan na ang daming rego doon. Every conference laging may bagong player, may mawawala, mapupunta sa iba, no. So ganyan yung sa ibang mga teams, pero dito sa Creamline Cool Smashers, kaya naman yung program nila is very very successful dahil yung yung roster sobrang intact at nadagdag sa kanila ngayon team si Bernadette Pons ang dating national team member na po natin for beach volleyball. Ngayon balik indoor volleyball, no. Parang huling naglaro si Bernadette Pons nung panahon niya pa sa FEU Lady Tamaraws, no. Alam na natin ang kalidad ng isang Bernadette Pons, so it will be a great addition for Creamline Cool Smashers dito. Great addition nga si Bernadette, no. Alam mo naglaro na rin siya the last invitational siya, 'di ba? But hindi ganoon karami yung playing time na napunta sa kanya. Siguro dahil may adjustments sa volleyball beach volleyball. Mahirap din kasi yung team, yung adjustment na naglalaro ka sa sand tapos biglang magiging concrete floor yung lalaroan, no. Tsaka magkaiba yung dynamics ng beach and indoor volleyball. Doon ka sa beach, 2 lang kayo. Dito sa indoor, 6 na yung teammates mo na kailangan mong makasama na yung magkakaamuyan ba kayo kumbaga. Dahil isang error lang pwede na maging puntos ng kalaban. Tsaka mas mabilis or fast paced ito pong laro sa indoor compared po sa beach volleyball, mga kaibigan. Kasi siyempre pag nasa sand ka, mas mabagal yung galaw mo, di ba? Compared pag nandito ka sa semento talaga. Talagang mas agile ka dito sa indoor volleyball. So yan team yung ilan sa mga preview pa. Pero mamaya ay mas uunti-untiin pa natin kung yung ibang mga teams mayroong mga pagbabago ba sa lineup nila. Sino-sino yung mga players of these teams, pakilala natin. And before that ay team, may bagong competition director pala ang PVL. Dahil in-appoint kamakailan si Sherwin Malonzo bilang bagong competition director, no? Ito nga ang sabi ni Mr. Sherwin Malonzo. I am deeply honored to take on the role of the competition director for the PBL. My commitment is to uphold and elevate our league to world-class standards. I can assure you that everyone involved, from our dedicated game officials to our exceptional technical team, will be fully prepared to deliver excellence at every game. Ayan. Ayan nga po. So talagang nilook forward din niya na ma-elevate at mas mapaganda pa yung mga sa PBL dahil nga ito yung nag-iisang volleyball league natin. So, syempre, we need to discover more talents and we need to showcase yung mga talents na yun. And by doing that, kailangan mas gumaganda syempre, mas nag-i-improve yung ating liga. Sino ba to? Si Mr. Sherwin Malonzo. Siya po ay graduate ng Economics sa University of the Philippines. Naglingkod bilang Deputy Competition Director noong 2015 AVC Women's Under-23 Championship and director po or competition director ng UAAP Season 82 Volleyball Tournament at competition director nung 2022 AVC Cup for Women. Nagtrabaho rin siya bilang competition director sa 2022 at 2023 Volleyball Nations League, Manila Leg at technical manager ng PVL. And aside from volleyball ay may ginampanan din siyang tungkulin bilang functional area head noong 2023 FIBA Basketball World Cup. So big sabihin malalim talaga yung kaalaman at karanasan ni Mr. Sherwin Malonzo in handling volleyball competitions, kaya naman siya po ang napili maging competition director para po sa parating na PVL or Premier Volleyball League All-Filipino Second Conference. Beginning October 15, Sunday po yan. So more of the PVL updates, rosters, and team captains, and sino ba yung mga lumipat sa kupunang ito papunta sa kabila, no? And vice versa sa pagbabalik po ng Spikers Net. Edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y Edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga
Matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Spikers Net. Spikers Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net. Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Yes, welcome back po dito po sa Spikers Net. Ang oras natin 10:80 ng umaga on a Wednesday morning mga kaibigan. At sa pagpapatuloy po ng ating talakayan about po sa Premier Volleyball League na magsisimula na ho no, sa linggo, October 15. Ito ho yung mga team captains ng mga competing teams po dito po sa PVL. Starting with Akari Chargers, no, ang kanilang team captain, syempre si Mitch Cobb pa rin, under the guidance of Coach Jorge Edson De Brito. Siya po rin ang ating national team coach ng women's volleyball. For Cheritigo crossovers naman, si team captain nila, syempre ang veterano pa rin na si Maylin Paat, ang kanilang go-to guy, and ang kanilang head coach Aaron Velez. Sa Chocomucho naman, ang captain nila si Bea De Leon. At ang kanilang coach ay si Coach Dante Alinsonorin. Samantalang sa Signal HD Spikers, ang captain nila ang si Rachel Ann Dakis. Tapos ang kanilang coach ay si Coach Shaq De Los Santos. Yes. Then sa Creamline Cool Smashers, ang captain nila no other than Eliza Valdez. Then ang kanilang coach, syempre, Coach Sherwin Meneses. For the Farm Fresh Foxies, mga kaibigan, si Cloan Mondoñedo, no, dating dating player ng CSB Lady Blazers, ang kanilang head coach si Coach Jerry. F2 Logistics, si Abby Maranyo, isang veterano no, na talagang dedicated pa rin for playing volleyball. Abby Maranyo, team captain, at ang kanilang coach si Coach Regine Diego, pero team, hindi na lang si Coach Regine Diego ang magiging babaeng coach dito po sa PVL, dahil dumating si Coach Lerma Hero na magiging mentor naman ho ng bagong koponan na Galleries Tower High Risers. No? So, dalawa na sila. So, it means mas gumaganda dahil dalawa na yung coach na babae. Pero wala pa silang itinatalagang team captain. Yes, no? And as well as the NX-led Chameleons na eto team, kapanapanabik ang NX-led kasi nga ang kanilang head coach ay isang Japanese na si Takayuki Minowa na alam naman natin ang husband ni Jaja
Yes. Santiago. Yes, tama nga dyan, team. So, yan yung dalawa po ang magiging foreign coach, si Coach Jorge Edson De Brito nga. At si Coach Taka. So, yun. Petrogas. Si Coach Timmy, Santo Tomas ang coach nila. Si Chi Saet, ang kanilang captain. Oo. Then sa PLDT High Speed Hitters, ang captain nila, syempre si Mika Reyes, and ang kanilang coach ay si Rald Ricafort. Then sa Jerflor, Quezon City Jerflor Defenders, ang kanilang coach ay si Sammy Akailar, pero wala rin silang captain pang naitatalaga dito. Tama ka dyan, team. So, yon, no? Bali ang Quezon City, parang sila lang yung nag-iisang koponan dito na LGU based. Oo, yung iba kasi mga mga corporations, mga private companies, no. So yun. So tatlo pa ho ang walang team captain so far with the Galleries, NX LED, tsaka yung Quezon City Jerflor Defenders. Kabang mga susunod na araw dahil nga syempre kailangan din natin malaman kung sino ba yung magiging team leader nila kumbaga dito sa mga bawat koponan na ito. Lalo na mga bagong team to, mga nabanggit natin yung yung Jerflor na for the past two or three conference or two conferences. Ayan. Tapos yung bagong NX LED tsaka Gallery Tower High Risers. Yung mga bagong team po yan. So abangan nyo yan dahil talagang we will see more talents there. Ang dami team na player movements dito, no? Yung iba galing ng collegiate, galing ng UAAP or NCAA, nas nag-turn pro. Yung iba naman, nag-transfer from the other PBL teams, no? Ito, tingnan natin, Fifi Sharma galing ng Lasal, nasa Akari Chargers. Si Rosel Baliton, galing ng Cherry Tigo team, napunta sa Akari din. Si Justin Nazareno na taga Lasal ay Akari Chargers din po maglalaro, no? Yan. Tapos yung ilan pa sa mga names na nandito team, sina Ethan Arce na galing QC Jerflor Defenders to F2, Mary Joy Dacoron Signal to F2, Alaysa Bertolano, no, na dating taga UP ho iyan. From Jerflor ay nasa Farm Fresh na, makakasama niya dan sina Justin Dorog, si Louie Romero at Riza Cruz. Etong si Louie Romero team tsaka si Riza Cruz na ay pinorgo yung last season nila sa Adamson. So talagang they decided to turn pro. Oo. Ayun nga, titignan natin yung mga sino pa yung mga nandun. Si Carly Hernandez, yung nga yung sinasabi natin kanina, from Photon Tornadoes ay nasa gallery sa High Risers po. Si Fen Emnas from Quezon City Jerflor Defenders nasa galleries din. So ayan, Julia Angeles from QC to Galleries, Juliet Katindi, Quezon City, Jerflor to Galleries, Mary Grace Masangkay, Chocomucho to Galleries, Julia Ipak from Petrogas to Galleries, Rapril Aguilar, Jerflor to Galleries, Renessa Melgar, eto galing JRU, fresh from the collegiate ranks, ay maglalaro po sa Galleries and ito team. Ay yung kapatid ng iyong paboritong Ateneo player, si Roma Joy Doromal, na last playing team niya is yung Perla Spikers, nasa Galleries na rin, and si Isa Jimenez noon nagkaroon ng short stint with the PLDT, nasa Galleries na din. So karamihan ho dito napunta sa mga bagong teams, no? Si Camille Victoria na dating taga Akari ngayon nasa NX LED na rin. Kasama niya diyan si Charap May Permentilla tsaka si Danny Ravena team, no? Nasa NLEX na rin sila, no? Di ba sa Akari si Danny? Lumipat sa NX LED. Kasi naman to team, sister teams naman to. And Dennis, point out ko lang, maganda yung mga nadadagdagan tayong team kasi yung kumbaga yung mga ibang talents natin from collegiate and syempre yung mga hindi masyadong nabibigyan ng oras dun sa ibang teams, magkakaroon sila ng oras para ma-showcase yung talento nila dito sa mga panibagong teams na ito. Yes, team, corrected by ng pink na ballpen yan, team. Tapos, ayun si Janine Navarro from Quezon City Jerflor, nasa NLEX na rin. Si Joanna Maraginot, yan, ang daming mga notable names Akari to NX LED. Judith Abil from Bali Pure, dating UE player yata to si Judith Abil to NLEX. Camille Cal from UP, nasa NX LED na po, nag-turn pro na. Si Chris Makaslang from Akari to NX LED. Lia Pelaga from UAAP, representing UE before, ay nasa NX LED na rin. Laika Ebon, eto dating taga FEU, then nag-Akari ngayon, NX LED na rin. May Luna from Photon na nag-pull out, no, ay nasa NX LED.
Tas si Regina Mangolabnan from Photon to NX LED, si Rachel Victoria Horvina from Akari to NX LED, Baby Love Barbon na ano rin to team beach volleyball player from Photon Tornadoes na sa Petrogas Angels na ho siya ngayon. Kasama niya diyan na sina Ivy Perez, Matet Espina at si Rania Musa. Samantala, si Angelica Legacion na dating taga Cheritigo ay nasa PLDT High Speed Hitters na Lutgard Malaluan from Akari to PLDT, no? Ito rin team, kaya kanina binabanggit natin, di ba, from Jerplor, ang daming nawala kasi marami rin pumalit sa kanila. Yung mga napunta sa kanila ngayon, sina Bien Juanillo, Danica Gandrauli, si Jonah Rosal, Kim Manzano, Lara Clavano, Mary Grace Berte, Sara Gonzalez at si Sat Espiritu. Dami talaga ng mga panibagong players. Tsaka maraming mga notable names team, no? Na makikita natin dito sa ano. Ang exciting dito yung mga bagong names. No, ako I'm looking forward dito kay kay Louie Romero na galing ng Adamson team kasi after nung season 85 na nakapasok sila sa Final Four after 10 years, walang masyadong naging balita kay Louie, no? At hindi rin siya, wala siya dun sa lineup ng Adamson even dun sa Shakey's Super League preseason championship, no. So there were speculations na baka nag-turn pro. So ito nga ay nag-turn pro na nga talaga. Si Louie Romero for the Farm Fresh Foxes, kung saan makakasama niya dyan yung dati niyang head coach na si Coach Jerry Yee. And ito, napakahusay na playmaker kasi nito ni Louie Romero, one of the best setters nung season 85. Tingnan natin kung madadala niya ba sa panalo ang kanyang koponan sa kanyang debut po dito sa professional ranks. Team, sa mga nagtatanong din, paano ba yung magiging format nitong All Filipino Second Conference? Talagang itong format nila, yung usual format din nila, na yung top 4 teams. Yun yung magka-qualify dito. 12 teams, no? 12 teams, ito yung top 4 teams, sila yung magka-qualify dito. Then yung, kung sino yung mananalo doon sa dalawa, yung sa semifinal. Yung may top records. Hindi, bali ganito 12 teams, no? Single round elimination siya. Ibig sabihin, makakalaban ng bawat team lahat, no? Lahat. Tapos yung ranking niyan ay nakabase sa FIBB ranking system. And yung top 4 teams abantihin ng semifinals. Yun. Sa semifinals magiging best of 3 po iyan. 1 versus 4, 2 versus 3, as usual na ginagawa sa kahit anong sporting event pag may semifinals, no? Bukod na lang kung merong gagawing twice to beat. Pero dito po sa PBL second conference ng All Filipino 1-4 and 2 and 3. Tapos sa finals, yung mananalo sa pagitan ng 1-4 and 2-3, sila yung maglalaban again sa best of 3 championship. Tapos yung bronze medal 1 game lang yan, 1 game lang. Tapos yung gold medal, ayun. Hindi, yung third place pala team, kagaya rin ng mga ginagawa dati, best of 3 din siya paglalabanan. So, ayan. So, siksik, no, hanggang, as we can see, no, parang abutin hanggang December 19, kung magkakaroon po ng game 3 ng championship or third place. No, so siksik ko ang magiging schedule ng PVL from October 15 hanggang bago magpasko, no? Isang linggo bago magpasko. So that's walang pahinga. That's a Christmas treat para po sa mga volleyball fans ho natin. So yan team, ating balikan yung iba pang mga kaganapan balita dito. Balita pa. Mamaya ho sa ating pagbabalik yung mga eksena naman sa Shakey's Super League, no? Kung galing na tayo sa pro, baba muna tayo konti sa collegiate dahil malapit na rin yung mga volleyball competitions ng both NCAA and the UAAP. So next year naman yon, early next year. Pero ngayon pa lang nagpapakitang gilas na sa preseason ang mga koponan na kasali dito, yung mga eskwelahan ng UAAP and NCAA dahil nasa second round na pala etong Shakey's Super League. So, sino-sino na lang ba yung 8 natirang koponan? Atin pong alamin sa pagbabalik ng Spikers Net. This is a public service announcement.
VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. Is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Mula center line, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Minutes, makalipas ang alas 10 ng umaga. Nagbabalik po tayo dito sa Spikers Net. Dagdag lang natin dun sa PBL team kanina dun sa before tayo mag-break, no? Etong PLDT, may bagong player ho sila. Ang pangalan si Savannah Davison, isa pong Filipino-Canadian volleyball player. Ang height ho niya 5'9", ang kanyang posisyon outside hitter. At naglaro itong si Davison sa Division 1 ng USNCAA. Wow. Naglaro siya para sa University of Oklahoma and New Mexico State University. At yung pagdating ni Davison ay siya namang ine-expect ng PLDT na papalit dun sa iniwang pwesto ni Jovi Prado na nagpapagaling pa ho sa ACL injury na kanya pong natamo nung invitational conference. And with that, mas lumakas ho ang puwersa ng PLDT dahil magiging kakampi nitong Filipino-Canadian na si Savannah Davison. Ang mga veteranang sina Rhea de Maculangan, Mika Reyes, Kat Arado, Del Palomata at si Mean Mendres. So good fight. No, it will be a good fight for PLDT pagdating sa PVL. So lipat tayo sa Shakey's Super League team. Nasa second round na at magsisimula ho yan sa Sabado naman, October 14. Simula na sa October 14. Natapos na ho yung first round at 8 koponan na lang ang natitira. So yung mga yung mga records nila nung first round nadala nila. Ibig sabihin yung mga nakalaban nila first round hindi nila yun mga kalaban. Oo. So ito yung mga nasa pools kasi may dalawang pool pa natira dito. Ang Pool E at ang Pool F. Ito na yung mga pinagsama-sama doon mula sa Pool A hanggang Pool D. So ang nasa Pool E po ay ang NU Lady Bulldogs, UST Golden Tigresses, Ateneo Blue Eagles at Arellano Lady Chiefs. Tapos nasa Pool F naman, Adamson Lady Falcons, FEU Lady Tamaraws, UE Lady Warriors, tsaka Benilde Lady Blazers. So, ang nanguna po sa Pool E, ang NU at ang UST with 3-0 record po. Sila po yung nanguna. Then, tig-2-1 naman yung Ateneo tsaka Arellano. Then, ang nasa Pool F naman, Adamson and FEU ang nanguna, 3-0 pa rin sila parehas. Then, ang UE at ang Benilde, may 2-1 slate. So, ang mga games magsisimula October 14, tulad nga nasabi ni Dennis. Then, meron tayong game sa October 15. Then, ang pinakahuling laro dito ay October 21 game ng UE at ng Adamson na Lady Falcon. So after pa ng mga games na to, dun pa ma-determine kung kailan magsisimula yung placing match dito, kung from quarterfinals to semis to championship, and yung mga placing like 5th to 8th place. Dun magsimula. So i-schedule natin for October 14. Ang magkalaban sa October 14 sa ganap na alas 11 ng umaga, Arellano Lady Chiefs kontra Ateneo Blue Eagles. Then
October 14, 2 p.m. naman, NU versus UST. Then sa last game naman, Adamson versus FEU. Nabaliktad team. Ito yung schedule, yung 11 na iba yun. Adamson versus FEU. Tapos 2 p.m. Arellano versus Ateneo and NU versus UST. Sa October 15 naman, ayan, sa October 15 sa October 15 naman. Ang unang game ay ang College of St. Benilde kontra UE sa 11 a.m. then UST versus Arellano sa 2 p.m. then Ateneo versus NU sa 5 p.m. match. Ayan yung mga games natin para sa October 15. So, yung mga malilinis pa yung record, medyo may advantage, no? Pero hindi sila dapat magpakampante, no? Pero yung mga may mga talo na coming from the first round, kailangan mo maipanalo nila yung mga remaining games dito sa second round in order to move on to the quarterfinal stage po ng Shakey's Super League Preseason Championship na very important, no, dahil nga preseason tournament. Preseason tournament to, dito magkakaalaman sino-sino ba yung mga dapat tabantayan ng mga players, no, sinong kupunan yung malakas, no. And syempre, preparation to talaga for the coming UAAP season 86 volleyball and NCAA season 99 volleyball competition. So ayan, abangan natin yung mga mangyayari po dito sa Shakey's Super League, you know. So that's it. And moving forward pa rin, ngayong October din ho, may bubuksan na isang panibagong liga, no? Kasi nung last month, kung matatandaan natin, umattend tayo dito ng launching ng MPBA or yung Maharlika Pilipinas Volleyball Association, kung saan 10 koponan, mga LGU ito, na maglalaban-laban, kung saan 3 hanggang 5 ex-pro players ang pwedeng isama dito. Pero ang bibigang pansin dito is yung mga grassroots players na mga kasaling team. So sino-sino ba yung mga kasali dito? Quezon City, Marikina, Caloocan, Rizal, Binyan City sa Laguna, Nasipit sa Agusan del Norte, ang lungsod ng Maynila, Bulacan, Bacoor, at ang isa pang koponan na wala pang wala pa, no, pero may pagpipilian pa, pero yung Blue Hawks na moniker ang kanilang dadalhin. So with that, andito rin Team Rizal. Team Rizal nga. And with that, ating pakinggan ho ang ang intro or pasilip ng mga koponan na how they are preparing for this MPVA competition na magsisimula nga ho ngayong buwan ng October. Ito po. Dito muna tayo. And please share with our media friends muli kung ano yung city na nire-represent mo. Hi, good afternoon po. My name is Ross Reyes, team representative from Caloocan City. Okay. This is a season po, parang bago ito sa amin. Kasi maraming players sa amin, ma'am, na pwede namin kunin halos sa homegrown, pero hindi na nabibigyan ng rin. Kaya itong program ni Sen Manny at ng MPBA, malaking may tulong nito sa LG natin. Hindi lang sa amin, siguro sa buong bansa po. Absolutely, I agree with you, sir. Thank you so much, and we're excited to see how Caloocan will be able to not just draw the crowd, but develop the sport. Sa inyo. Ayan, magandang hapon po sa lahat. As a team manager ng Nasipit Agusan del Norte, na nag-iisang team po from Mindanao, para sa amin, gusto lang naman ni Mayor Rosco Plaza is makadevelop ng homegrown players na magre-represent ng iba-ibang school and ng Pilipinas sa hinaharap. And as a current member of Philippine National Volleyball Team, isa ako sa pinakamasaya. Kasi yung MPBA, alam ko na ang goal ni Senator Manny Pacquiao is makadevelop yung vision niya na sinabi kanina, na makakuha ng marami pang players na magre-represent ng bansa at matulungan yung financially yung bawat isa sa amin. And yung MPBA sa susunod, magkakaroon na rin ng men's division. Yun yung pinaghahandaan namin. Pero sa ngayon, nasa estado pa tayo ng proseso na kailangan natin supportahan muna yung MPBA na women's division. Thank you so much. Great insights. And sa Manila naman. Good afternoon. Siguro ito rin yung opportunity para sa mga young players na ma-discover sila ng mga schools for better college, better opportunities at pro.
Kaya mas okay din to na yung Manila nakuha namin kasi mas maraming players na to represent our league. Thank you so much. Next. Good afternoon. We're very thankful and excited to be part of this organization. What we're excited about is it actually gives a venue for upcoming athletes to develop their skills. Kasi we all know that yung mga ibang liga dyan, kinukuha na nila yung mga magaling na players. So the others aren't given chances. So at least here in the PBA, they will have the chance to show their skills. Thank you. Thank you. That was from the Blue Hawks. We now go to Marikina. Una-una, Marikina would like to thank Senator Manny Pacquiao for doing this. Kasi nilalapit niya yung pangarap ng mga batang atletang Pilipino sa kanilang mga pangarap. Yun yung pinakamaganda sa ginagawa ni Senator Pacquiao bilang isang atleta, isang successful na atleta. Nilalapit niya sa yung mga iba kasi kahit ang nabanggit kayo na UAAP, NCAA, ito dinatagdagan ng venue ni Senator Manny Pacquiao yung mga atleta. Hindi lang sa sports ng boxing, basketball, ngayon nga sa volleyball. Kaya ako as my advocacy sa sports din, talagang sinusuportahan namin yung lahat ng programa ni Senator Manny Pacquiao. Naniniwala kami na nakakatulong talaga sa kabataan ko. Exciting for Marikina. Same with Bacoor. Your message, sir? Nagpapasalamat na kami kay Senator Manny dahil since MPBL talagang kinukulit na namin siya na magkaroon naman ng volleyball para at least hindi puro lalaki yung minamalis namin. Ngayon, pantay na, equal na, pati athlete na mga babae dahil marami nagtatanong sa amin nila Mayor Strike Revilla na dati pa na paano naman yung mga athlete na babae. At least ngayon, pantay na, meron kaming lalaki at meron ding babae na makikipag-kompetensya sa larangan ng volleyball. Ang ganda pakinggan yan, giving more opportunities for women and young girls to be able to grow in this sport. Next. From the city of Binian, headed by our Congresswoman Lena Lontenadiat, Mayor Armand Dimagalo Jr. and our very sports enthusiastic Vice Mayor Angelo Villalonte. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na makapabilang sa isang community-based league headed by our Senator Manny Pacquiao. Rest assured that City of Binian will give all-out support even before iba't ibang sports event na nagawa sa Binian. And let's enjoy and have fun. Thank you. Thank you so much. It will be fun indeed. Lalo na dahil kasama din natin ang mga taga-Bulacan. Opo, magandang hapon po sa ating lahat. I'm Chris Balulit po mula po sa lalawigan ng Bulacan. At ang aming Governor Daniel Fernando at the Vice Governor Alex Castro at different mayors ng cities and municipalities ay alam naman po natin na kaliwat kanan ng mga paliga ngayon, especially magkakaroon ng barangay election. So yung mga kabataan natin, ng mga grassroots natin, yung mga program ng mga different LGU sa amin ay may patuloy na may continuity po yung program na may pupuntahan yung mga developmental na mga kababayan, mga aspirant youth volleyball aficionado sa amin. At least ngayon po, hindi na po sila magtatryout pupuntang Manila or mag-apply ng NCAA, UAP. Ito na po ngayon magiging venue nila para ma-scout po ng mga different coaches from NCAA and UAP leagues at mga other colleges. So, mabibigyan sila ng open door opportunities para magkaroon ng mga scholarship program. So, isa pong karangalan na maging part ng mga Bulacan nito at nagpapasalamat po kami kay Senator Manny Pacquiao. Yun lang po, maraming salamat. Thank you so much. I'm sure kayo, pagka nakakaikot kayo sa iba't ibang panig ng bansa, hindi lang street basketball ang nakikita nyo ngayon because you're also able to see young people, but even older people play volleyball on the streets or on basketball courts. So, natatandaan ko lang kasi I was in Bulacan and I remember seeing that. But I'm sure that kind of scenario is present and is happening all over the country. So, it's great that we have this. Let's now hear from Rizal.
Carlo Paracat po from Rizal. Ever since naman sina Boss Andre Cruz at Alex Cruz ng Centro Mall, nakasupport sa mga programa ni Boss ni Senator Pacquiao. Yun. Kaya ngayon, sa Rizal, medyo malaki yung province namin. So, ngayon pa lang, we need to discover more talents. Ayan. Thank you so much to everybody. A round of applause. And may we invite these gentlemen to please stand up for one last photo opportunity. Please occupy the center of the stage as we have once again our different team representatives who will be joining us for the inaugural tournament of our MPVA. Volleyball VIP courtside seat ang ipapay ng Spikers Net with Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2 918 AM. At yun nga po yung mga naging local news natin ngayon dito sa Spikers Net. Agaran na po tayong tumungo ngayon sa international news kung saan nagtapos na po kasabay ng Asian Games. Nagtapos na rin yung volleyball competition ng women's dito sa Asian Games kung saan ang nagkampiyon nga dito ang China without a loss dito. Ito ang China ay tinalo na sa finals ang Japan. Yan, tinalo na ang finals sa Japan dito sa score na 25-15, 25-21, 25-21. So straight sets pong nanalo ang China kontra Japan. And then ang nag-bronze medal naman po ay ang Thailand, kung saan tinalo po ng Thailand ang Vietnam, ang world number 39 Vietnam sa score na 3 straight sets din, 25-19, 25-23, 25-20. Talagang naging dominante po dito all throughout the competition itong China dito sa Asian Games Women Volleyball, kung saan tinalo po rin nila noong semis ang Thailand sa straight sets din, 25-21, 25-23, 25-15, habang Japan naman tumalo sa Vietnam sa loob ng 4 na sets naman. 3-1, 26-24, 25-21, 23-25, 25-16. Ayan po, sila po yung mga naging top teams dito. Kung titingnan po natin yung mga naging final standings dito, ang gold medalist China, silver Japan, bronze Thailand, 4th place Vietnam, 5th place South Korea, 6th place Chinese Taipei, 7th place North Korea, 8th Kazakhstan, 9th India, 10th Hong Kong, 11 Nepal, 12 Mongolia, and number 13 ang Afghanistan. Bale, yan po yung naging final standings dito sa Asian Games Volleyball. And then, tumungo naman po tayo sa isa pang importanteng competition na naganap. Dahil nga, ito nga po, natapos na po yung Paris Olympic Qualification Tournament kung saan may 7 teams na po yung nag-qualify para sa men's volleyball sa Paris. At syempre, ang host na France qualified na po. Then, ang top 2 teams ng Pool A, B, and C nag-qualify po sila. Para sa Pool A po, ang top 2 teams dito ay ang Germany at ang Brazil. Sa Pool B po, ang United States at ang Japan. Then sa Pool C, ang Poland at ang Canada. Itong may 5 berths pang natitira dito kung saan ang highest rank eligible NOCs, yan, na based sa kanilang rankings. Kumbaga, kunyari, ang pinakamataas isa sa pinakamataas yung Philippines, qualified tayo kung isa tayo sa pinakamataas dun. Pero, syempre, hindi pa tayo kasali dyan. Pero, yung mga pinakamataas nga na teams, sila yung nag-qualified dito. And then, bukod pa doon, yung continent na walang qualified team, meron silang automatic na may papadala, and yun yung pinakamataas na highest rank doon sa continent na yun. So far, ang tulad na sinabi ko, yung nag-qualify nga dito ang Germany, Brazil, United States, Japan, Poland, and Canada. Then, at saka yung France. Pero, sa classifying via best rank from continent without classifying teams, dito sa men's volleyball po ito. Mamaya, women, pag-uusapan natin. Para sa Africa na wala pang qualified team sa Africa, ang ipapadala nila dito, so far sa mga rankings, ang Egypt. Then, sa remaining spots naman, doon sa remaining spots naman po, ang 4 na remaining spots na may na top world ranking teams na hindi nag-qualify sa Olympic Qualification Tournament or OQT, ang Italy, Argentina, Slovenia at Serbia. So, to clarify po ulit, meron pong 5 spots na natitira. Yung kailangan doon, isa doon, yung isang continent na wala pang nag-qualify, then yung remaining, yung top teams
ng world ranking dito na hindi nakapasok sa Olympic qualification tournament o hindi nanalo sa Olympic qualification tournament. Then sa women's side naman po, tumungo tayo sa women's side. Ang France, syempre qualified na automatically as hosts. Pero sa Pool A ang nag-qualify Dominican Republic and Serbia, Pool B, Turkey and Brazil, and Pool C, USA and Poland din. Ayan, sila po yung nag-qualify uli dito. Then, syempre, yung mga teams na binanggit ko, automatic qualified na po sila sa Summer Olympics sa women sa via Olympic qualification tournament. Tulad din nung sa sinabi ko kanina, ang France din ay qualified na po sa women's volleyball dahil sila po ang host dito. And ang best ranked team from each continent without qualified team dito sa 2023 2024 Summer Olympics ay ang Africa at Asia. So wala pong bali dun sa highest ranked teams, wala pong nakapasok sa Africa and Asia. So ang ipapadala po nila dito sa pinakamataas pong Asian and African country ay ang China at ang Kenya. Yan sa women's volleyball. Then ang mga nakapasok po, dahil dalawa na sila dito, 5 teams yung hinahanap natin, 2 na sila. 3 na lang yung spots for world ranking teams na hindi nag-qualify by Olympic qualification tournament. Yan po yung Italy, Japan, at ang the Netherlands. Ayan, Dennis. And yung mga teams na nag-qualify so far, and yung mga teams na so far sila yung in contention for the remaining 5 Olympic berths in the indoor volleyball, women's and men's. Yan po. So may may 7. May 7 na. Okay. Oo, 7 na. Matagal pa yan, team. Meron pa tayong halos 1 taon pa. Halos 1 taon pa. Oo, para hanapin yung mga natitirang koponan na bubuo sa men's and women's volleyball, no, ng Paris Olympics. No? So wala pong Pilipinas diyan, no. Wala pa. Pero sana in our lifetime makita natin yung volleyball sa Pilipinas dito. Yes, that will be realization of dreams din. Maraming salamat sa mga update mo, lalo dyan sa Olympic qualifier, kasi ito na, after nga ng mga continental championships, Olympic season na. Bigatin na to. So ayan, team, before we end, baka may mga gusto ka lang i-share or banggitin, team, go. Siyempre gusto kong batiin ang aking mga magulang. Hello Mama Arnie Tapales, hello Papa Bobby Tapales, and hello sa mga kaibigan ko na nakasubaybay, nakikinig at nanonood dyan. And siyempre, may gusto tayong batiin ng happy birthday dito. Isang maligayang kaarawan sa ating kasamahan, Mr. Football Aaron Bayato. Happy birthday. Happy birthday sa'yo, brother. And ingat. Enjoy your day today. Enjoy your day. Pahinga ka muna today. Naway mabusog mo kami at ang Master Control. Yan, happy birthday and enjoy your day. At binabati ko rin ang aking Mrs. Jam, I love you. And thank you po sa mga nakasama natin sa Master Control. Mula kay Miss Rox Wamel, ang ating supervisor, kay Miss Nida Ereskin Soriano, kay Sir Boyet Garcia, kay Jemar Trocamora, at kay Mika Go, na ating AP. And syempre, ang ating intern from Iris na malapit na matapos ang kanilang internship, si Rose Ann Erno. Yun. At sa ating mga masisipag po at mga malulupit na mga kasamahan po dyan sa Malolos Transmitter. Thank you very much po. And antabay lang po kayo sa ating programa, no, sa mga ilang programa pa ng Radyo Pilipinas Do Sports. And after Asian Games, no, in the coming week ay Asian Para Games naman ho ang ating babantayan. Kaya pala nakangiti si Tita Ann dyan. Yes, so tama ka dyan. So ayun, team, maraming salamat sa iyo at sa lahat po ng tumutok, sumubaybay, nakinig po sa ating programa Spikersnet. Again, I am Dennis Hilanga with Timothy Tapales. Kita-kita po tayo next week at enjoy the rest of your Wednesday. Maraming salamat po.